Sino kayo? Saan ako dadalhin? Huwag ka na magtanong. Sige pare, takbo! Sa inyo. Bata, naman sa'yo kasi simple lang lahat ng bagay na to. Ha? Aamin ka lang. Ano pa nga aminin ko eh? Amin na lahat ng mga kasama mo eh. Sino mga kasama? Ikaw daw. Wala akong gusto marinig. Kundi, oo o hindi. Ang dami mong sinasabi eh. Kasi wala akong sasabihin kundi oo o hindi. Ngayon kung nakapag-desisyon ka na, babalik ako dyan mamaya ha? Putang ina to ay magsalita ha! Ito! Putang ina mo! Ay, matigas to eh. Gusto ka! Alam mo bata, hindi lang sarili kong pinapagod. Alam sa ayaw na namin bata. Yung kami napapagod. Kaya umamin ka na, simple lang. Oo, hindi. Ikaw, di ba? Wala na ako makaaminin sa inyo eh. Bata naman ang tigas. Buddy, wala na naman tayong ashtray dito eh. Ayan, buddy, ang laki ng ashtray na yun. Paninong awa. Ako, tabal ko pala ito si Commander eh. One of the gravest forms of human rights violations, torture, has been condemned worldwide. And yet, it is still committed not only to men, but women and children. It is used in place of due process of law to extract confessions, to interrogate, to punish, and intimidate. The problem on torture is not only the problem in our country, this is a global phenomenon. Lalagyan nila ng tubig yan ng lalagyan hanggang wala ka ng hininga. Saka apak-apakan yung tiyan mo. Lalabas sa ilong mo yung tubig, maiihi ka. Yun ang naramdaman ko eh. At saka matatai ka dahil busog. Ay, bakit na awa? Sabi nga ng mga biktima, parang hindi kami aamin. Hirap na kami. Pati nga pagpatay kay Rizal, amin na namin. Nung panahon ni Marcos, mga tens of thousands kasi ang ni Presidente Aquino, meron ding 3,171 cases. Ni Ramos, papaliit na 179 individuals yung na. Panahon ni Estrada, merong 53. Kung 49 yung nakikita natin na cases na ng torture under the Arroyo government, nakakatakot. Kasi ibig sabihin, pataas. Ang pinaka-recent na napuntahan namin na area para mag-document ng torture ay sa Basilan noong September 2001. Yung isa ay may fracture sa ilong, yung iba ay may mga pasa-pasa sa likod, nilagyan ng sili ang kanilang puwet. After the torture has happened, actually what happens is there could be sudden behavioral changes, pwedeng very extreme aggression, no, parang galit na galit ka at galit ka sa mundo, no? Yun, gusto kong mag-impi dahil makaganti lang sa kanila. At we have to take note dito no, na ang ating bansa way back 1986 ay signatory na doon sa Convention Against Torture. Pero 16 years na nakakaraan, wala pa tayong batas single dito. Kung gusto nila, yung makakuha sila sa idaan na lang nila sa batas. Huwag naman nila torturin yung tao. This bill is so important, it just has to be passed. It must be passed. Tapos
boss, ha? No human being, under any circumstance, should ever be tortured at all. There is no excuse for torture whatsoever. 16 years na. At marami na na-torture. Wala pa rin tayong ginagawang batas para palakasin. O kaya magkaroon ng enabling law para magkaroon tayo ng mga kaso laban sa mga gumagawa ng torture. Panahon na magkaroon talaga ng isang batas na kumikilala na ang torture ay isang karumal-dumal na paglabag sa karapatang pangtao.